Glory be to the name of the Father who daily loads us with benefits. Good evening, brothers and sisters in Christ. Maayong gabi mga hinigugma namong mga kapaglaom nga nagasunod ni ining atong programa alang sa pamilya. Among ginatimbaya ang atong mga kapaglaom nga nagapaminaw sa atong AWR Hope Radio 106.3 Toledo, sa Hope Radio Shatan 107.7, Yoke FM, ug kaninyo mga kapaglaom nga nagatanaw ug nagapaminaw pinaagi sa inyong mga gadgets. Kami na usab nagakalipay nga makakaton og bililhon nga mga pulong alang sa puloy-an kauban kaninyo mga kapaglaom. Gabii atong gihisgutan kung unsaon pagdumala sa atong kwarta sa insakto nga paagi. Ug karon kita na usab magapaminaw sa presentasyon nga nag-uluhan, The Greatest Problem Has Been Solved. Amo na usab kamo ginaawhag sa pag-share niini nga programa ngadto sa inyong mga higala. May the Lord fill us with gladness as we learn from His servant tonight. Apan sa dili pa, we will first listen to a musical offering entitled Itugyan Lang. Busa doon na
atong pasalamatan ang Ginoo sa maayo nga panahon nga iyang ginahatag karon aron kita makapadayon sa pagtuon sa mga butang nga angay nato tun-an karong gabiuna. Gani sa dili pa ako magpadayon, let me greet all of you good evening, mga kaigsuunan o mga kahigalaan. Ang uluhan sa atong suheto karong panahuna o karong gabiuna, it is entitled The Biggest Problem That Has Been Solved. Ang pinakadako nga suliran nga nasulbad na. Ato kining mahubaluan, unya samtang kita nagapadayon sa pagtuon. So, sa pagsugod, mga kaigsuunan, let me remind you of the word L-O-V-E. The word love. Love is a very powerful word. Nga atong mabatian dinhi sa kalibutan, og bisan pa ang gugma sa Ginoo is the most powerful thing that would come to us. It is a strong power nga dinha sa luyo sa atong mga kaminyoon o sa atong mga pamilya. Marriage cannot exist without love. Apan ako ipangutana sa inyo. Nahibaw ba mo nga ang gugma adunay lingwahe o ang gugma adunay pinulungan? Paano nato masabtan o sa unsang paagi nga masabtan nato ang gugma? Atong sugdan ang una nga lingwahe sa gugma. The first language sa gugma mao ang words of affirmation. Words of affirmation. Kana nagagikan sa unsa? Pulong nga mga pulong sa paghimatuod. Sa ato pa, inigsulti nimo og i-affirm ka, that means ang imong gisulti tinuod. Sa ato pa na ay suportar nga kana nga mga butang or kana nga mga pulong adunay pagkatinuod. And under these words of affirmation, importante nga ang gugma atong masabtan pinaagi sa unsa? Sa mga pulong sa paghimatuod. Unsay naa dinhi sa mga pulong sa paghimatuod? Verbal compliments. Ang pagkumplimento sa ato o ang pagkumplimento ninyo sa inyong mga hinigugma, pinaagi sa inyong pulong. Ug moingon ka, oh, you are special to me. Oh, you are wonderful. Oy, kagwapa gyud sa akong asawa. That is a compliment. Oh, you are a caring person. Or ikaw usa ka mahigugmaon nga bana. Those are verbal compliments. Adunay kamahinungdanon kung kini ato gayod isulti. Kay namang goy maingon ang uban nga, ayo na lang, understood yun naman na. Pero, kung ato dahil nang isulti ka na makapasabot nga ikaw ginahigugma. Atong hinumduman ang mga komplemento are greater motivators than nagging words. Unsa pagyod? Compliment your spouse directly and indirectly. Pwede nato komplementohan siya directly diretso sa iya or maybe paagi sa uban nga mga tao nga iyang masabtan nga siya atong giunsa, atong gipanghimatuod ang atong pulong nga ginahatag kaniya. Another one is encouraging words. Kinahanglan ang mga pulong nga gikan sa atong baba kung kita nahigugma are the words nga mag-encourage. Encourage means to inspire ang mga pulong nga makapadasig. Unsa pagyod, when you give encouraging words, kana maga-inspire sa mga untapped potential and talents. Ang mga talento ba nga wa kaayo magamit kung atong hatagan og encouraging words, musamot pagyod siya og himo sa mga maayo nga butang. Then we have the kind words. Kinahanglan usab gamito nato ang mga kind words, ang mga buutan nga words o ang mga maluluyon nga mga pulong. We always want to be loved. So gaingon diri, before you speak, think. Sa di ka pa musulti hunahunag maayo, is it true? Is it helpful? Is it inspiring? Kini ba gikinahanglan? Kani ba mga maluluyon nga pulong nga gagikan sa akong baba? Hinumduman nato mga kaigsunan, love is kind. The manner in which we speak is important. Muna giingon nila, 90% sa problema sa sulod sa panimalay
o paglali sa panimalay nagagikan sa sayop nga tuno sa atong pagkasulti, di ba? Ang tuno sa atong sinultian. Atong hinumduman, angry words are not reciprocated with additional heat. Kung ang usa na suko, ayaw i-reciprocate, ayaw balusi, o init gihapon nga mga pulong. At sa pagyod, when you have kind words, love doesn't bring up past failures. Let them be history. Katong mga sayop niya, miaging tuig o mga pila ka tuig nga nilabay, ayaw nagbalik ka. Muna giingon nila labi sa mga babae. Women kuno are not hysterical. They are historical. Kaya nga naman, balik-balikon ang nahuman na balik-balikon ragyod gihapon. O when you have kind words, you have the words of forgiveness. Another one is humble words. Ang mga pulong nga maunsa, mapainobsanon. Too much ego will kill your talent. Bisag unsa ka kamaayo, may talento ka, abilidaran ka, bright ka. Pero kung ang imong pulong permitaas, dili mapainobsanon nga pulong dili maayo. Love is kind. Again, love doesn't love the manner in which we speak, and love is kind, and the words of forgiveness are very important. So mga kaigsunan, the object of love is not getting something for the well-being of the one you love. It is a fact, however, that when we receive, kita makadawat og mga maayo nga mga pulong, we are likely, far more likely to be motivated to reciprocate. So kung maayo ang mga pulong nga atong mabatian, aduna kitay handom sa paghimo usab, pagsulti sa mga maayo nga pulong sa ato nga mga partners. Pero kung sakit, naasa di mo una-una nga bubalo sa kagsakit. Quality time, ikaduha nga language of love. Ikaduhang lingwahe sa gugma, quality time. Unsa ka importante ang panahon para ninyong duha. Togetherness, ang inyong panagkauban. No, your togetherness. Focused attention. Unsa pagyud, doing something together. Importante nga naa mo'y himuon nga kanunay mo or gauban mo sa inyong ginahimo. Tanawan ninyo ang picture sa mag-asawa nga nagbisikleta, silang duha malipayon. Ang duha nga ang diri sa ibabaw nagchika silang duha, and you can see them happy, enjoying being with each other. Unsa pagyud under the quality time is quality conversation. Kana inyong panag-istoryahay nga may kwalidad, no? Kinahanglan ga dialogue, naga-share mo sa inyong experiences, o kamusta lang ga ang imong panahon ganina? Kamusta imong trabaho? Maulagi nilang ga. Uy, so sadya kaayo ang inyong panagkauban. The thoughts, the feelings, and your desires are shared with each other. So kung ato ning himuon, tanawan ninyo ang hulagway. Focus on listening. Kung ang usa ga istorya, tanawa iyang mata, no? Then don't listen to your spouse and do something else. Samtang kagapaminaw niya, ayaw pagkuti-kuti dire. Or usay mo ingon lang ka, sige padayon lang ka langga, kay ako padayon rapod ko dire glaba. Dili na mao mga kaigsunan. Listen for feeling. Samtang siya nagaistorya sa imo, paminawa ang iyang pagbati behind sa mga words nga iyang ginasulti. Og another important thing is observe body language. Obserbahi ang iyang body language. Og ayaw gyud pag una-una nga imo siyang i-interrupt, imong ulangon, imo siya pahilumon. Refuse to interrupt. Na biyay mga mag-asawa, ang usa ga istorya pa, wa pa kahuman, balos na sa dayon ang usa, or maybe one is still talking, ang usa nag-andam na sa ug unsa iyang ibalos. So mga kaigsunan, nindot gayod nga aduna kitay quality time together. We have quality activities. Tanawan ninyo ang itsura sa ang mga pictures. Dinha, both spouses are willing to experience new experiences. Tanawa ang asawa, nagaluto ang bana, nagpaningkamot pod nga makatuon. Provide memories of love. Kinahanglan maghimo tag mga programa nga kani mahimo nga unsa memory ato ning halandomon sa panahon nga magtigulang na ta or sa panahon nga wala na ka ang imong pamilya, iya pod kining handomon. So mga kaigalaan, togetherness has to do with focused
attention. So kung gusto ka maghatag og igo nga panahon, maayo nga panahon, kwalidad nga panahon, kinahanglan imog yung i-focus ang imong attention sa imong hinigugma. Ikatulo, lingwahe sa gugma. Receiving gifts. This is about gifts and money. Kung mag-receive ka o maghatag ka gift, mugastog yun ka. Munang giingon din spenders have little difficulty purchasing gifts for your spouse. Kamo nga naanad o gasto, sayon ra kaayo makapamalit para sa inyong hinigugma. Pero kung wala ka maanad o gasto, ibaylo pa nimo ang kwarta kaysa imong hinigugma. Guys, got dire nga ang gugma kuno has a language, and this language is what? Receiving gifts. Na ay mga babayi, na ay mga bana, nga ganahan mo dawat og mga gasa. Posible nga ang ilang language of love is gift. Savers, ang mga medyo kuripot, ingon nila mga boksingero, kay permira man gaana ang kamot, ang mga boksingero kuno experience emotional resistance to the idea of spending money. Dili kay na sila pala gasto or mingon usik-usik na nakahatag na bitaw ko sa iya sa una. You know, you don't see the importance of giving something. If your spouse's primary language is receiving gifts, then purchase gifts. Pwede ka makasave. Kausa ra bitaw na mag-birthday. Kung gusto nimo nga masabtan kag maayo sa imong pagsulti sa imong gugma, then you have to what? Invest. You have to make an investment. Kay ang paghatag o paggasto nimo sa gamay nga kwarta or gamay nga bili, dako og balik, dako og igo, og dako ang iyang kahulugan dinha sa atong hinigugma. So, make or wala tay kwarta, make and create your own gifts. Kamusta man sa panahon sa inyong mga anniversary, inyong mga birthday, and some other important dates of your relationship, inyong timanan og hatagan og pagtagad. Then, kung wala kay kwarta, you can give yourself. Kung dili na nimo mahatag karon sa iyang birthday, kay wag yung kay kwarta, you give yourself. Gamito nimo ang imong self, your presence. Ang imong pagkadinha, dili kay ang uban, birthday ra bitaw na, anniversary ra bitaw na. Wa mo kahibalo kung unsa ka importante. Being present becomes the symbol of your love. Pananglitan, adunay special day, your anniversary day, you're being there. Ang imong pagkanaa dinha, dako kaayo bili. So verbalize kinangla atong yung isulti og atong unsa ipakita sa atong mga hinigugma. Physical presence is also important in times of crisis. Number 4, nga lingwahe sa gugma is the acts of service. Atong ipakita pinaagi sa pagserbisyo sa ato nga mga asawa. Kasagaran baya, asawa baya ang manglimpyo sa balay. Pero kung adunay panahon nga ang bana makatabang, dako kaayo na og kahimuan. Dako kaayo ang language nga iyang mapahimutang or mapabati sa iyang hinigugma. Request for acts of service, not demand them. Your spouse criticism, inyo nang bantayan, kung maunay pirmi ginasulti sa imong bana sa imuha or sometimes manaway siya, hinumduman ninyo, that is the clearest clue to his or her primary language. Kada usa sa atoan na ay primary language. Importante nga lingwahe nga kinahanglan atong masabtan og masabtan sad sa atong partner. Sa akong giingon ganina, kung unsa ang iyang kanunay ginireklamo or moingon siya nga wala na lagi gyud kay time na ko gaganahan jud ko unta nga mag-istorya ta. Kung inyo nang mabatian, that is already a clue nga ginakinahanglan niya kana nga klase sa lingwahe sa inyong panagkauban. Ikalima, the fifth physical language of love is physical touch. A physical touch is a powerful vehicle for communicating marital love. Do you think ang atong pag-asawahay will thrive, mabuhi ba kini without touch? Ang touch o ang paghikap,
Dako kaayo, it is a powerful vehicle sa pagpasabot sa atong asawa or atong bana nga sila atong gihigugma. Hinuon kinanglan mahibalo mo og asa ninyo hikapon. Physical touch comes in many forms. Sa unsang paagi, holding hands. Ga-holding hands pa ba mo? Ang uban after 10 years wa nay holding hands. Puro na lang daro, puro na lang motor, maay pa sila kay magunitan pero ang mga asawa wala na. What about kissing? One time na ako'y seminar. Nangutana ko, Sir or Mister, pila na katuig ka nga kano sa ang katapusan nimo nga pagkiss sa imong asawa? Hangad-hangad ang asawa, hangad-hangad sa ang bana. Kay dugay-dugay na gyud nga panahon nga wala gani siya nakahatag og paghalok sa iyang partner. Embracing, ang pagakos, sexual intercourse, back rub, sa paghikap-hikap lang sa likod, dako na kaayo na og puntos alang sa atong mga hinugugma. Hand on the shoulder, pag agbay-agbay, no? Di usahay malimtan na nato ang mga maayo nga butang. Physical touch provides emotional security for those whose primary love language is physical touch. Ganahan kaayo sila hikapon kay kana mao ang ilang primary love language ug ikaw masabtan nga gihigugma nimo siya. So physical touch is also important in times of crisis. Kung siya nagamasakit, siya adunay problema, gagkinahanglan kana og paghikap kay kana nagahatag og solusyon kaniya. So karong humana nato nahisgutan ang gugma mga kaigsuonan, the love languages, I hope nga kana atong ipadayon sa paghisgot or paggamit sa sulod sa panamilay. Adunay usa ka panultion. There's a remedy for everything. Na ako no'y remedyo sa tanan nga mga butang except death. Except death. Ang kamatayon ko no, maoy walay remedyo. Mo nang giingon sa some of the Proverbs. But there is one problem that not even these Proverbs offer hope. Kay naigaingon din while there's life, there's hope. Pero naay usa ka butang nga ginahuna-una sa mga tao nga wala gyud hope. Unsa ni nga pulong o unsa kani nga suliran. Not even these Proverbs offer hope for death. Fortunately, we have a good news. Samtang ang uban nagaingon nga wala nagyoy pag-asa ang kamatayon, pero niya ay maayong balita. That problem too has been solved. Kanang problemaha na sulbad. Ato ning tun-an samtang kita nagapadayon. Gaingon din God doesn't want death. Ang Ginoo dili ganahan sa kamatayon. God og iya ganing pangutana si Ezekiel. Gaingon ni Ezekiel 33:11, ingna sila nga ang Ginoong Dios dili malipay sa kamatayon sa tawong dautan. Munay giingon niya, igipasulti kang Ezekiel. Ang ikalipay niya mao nga ang dautan mubiya na sa dautan niyang mga buhat aron dili siya mamatay. Busa hunong na kamo sa pagpakasala kay nganong tuyuan man ninyo ang kamatayon o katawhan sa Israel. God wants what is best for us. Ang Ginoo gusto muhatag unsay pinakamaayo nato. Og ang kamatayon is not a friend to us. Like many philosophies, it is an undesirable stranger. Daghan nga mga tao kasagaran mahadlok og dili gyud gusto sa word nga kamatayon. Kamatayon kuno is not a best friend or is not a friend for all of us. Ang kamatayon og ang mga sakit manuktok sa ato nga mga pamilya. Bisan pa sa pamilya nga gihigugma ni Ginoong Hesus, ang pamilya ni Lazarus, si Marta og si Mary, mga magsuon na sila. Og dinhaan ang istorya, makita nato ang pinakamubo nga bersikulo sa Biblia. Unsa kini? Makitaan sa Juan 11:35 og mihilak
si Jesus. Kana mo'y pinakamubo nga bersikulo sa Biblia, nagapabati or nagapasabot sa ato og unsa ang feeling sa Ginoo mahitungod sa kamatayon. Hilak baya siya. Kung ato kining basahon, atong madiskubrihan nga gihigugma ni Ginoong Hesus ang pamilya ni Lazarus, ni Maria og ni Marta. Ang istorya magahatag sa ato og explanation or explanation unsay nahitabo kun ang usa ka tawo mamatay, and will also help us fill us with hope. Juan 11:11. Giingon kini, gisulti kini ni Jesus og midugang pagayod siya pag-ingon. Ang atong higala nga si Lazaro natulog, apan moadto ako karon pagpukaw kaniya. Gipahibalo ni Ginoong Hesus nga si Lazarus kuno natulog. The Bible teaches that the tomb is not a dismal place, rather it is a temporary place of rest. Kani nga pagkaistoryahan ni Ginoong Hesus nagapasabot ang Biblia nagatudlo nato nga ang lubnganan dili ang permanente nga lugar, apan kini usa ka temporaryo lamang nga lugar. What is death? Tan-awon nato og unsa ang proseso sa kamatayon. Atong nahibaluan, Genesis 2:7, unya mikuha ang Ginoong Hesus og yuta og nagbuhat siyag tawo gikan niini. Gihoy pa niya ang buho sa iyang ilong sa tawo iyang gihoypan ang buho sa ilong sa tawo sa gininhawa nga naghatag og kinabuhi og ang tawo nakabaton og kinabuhi. Atong makit-an ang equation sa Ginoo, the dust plus the breath of life or the spirit equals a living soul. No? Ang dust o ang breath of life equals a living soul. Remember that the word anima is a word that means movement. That's why we also call cartoons animated characters. So, what is a living soul? It is a perfect organism that is kept in motion thanks to the life that comes from God. It is like an electronic device. Murag electronic device ini nahimo nga active as long as naa siya source sinugdan sa iyang enerhiya kana magapadayon sa pagka-active. Ecclesiastes 9:4 ngadto sa 10, dead bodies remain unconscious. That is what Solomon declared. Apan ang buhi may paglaom pa. Maayo pa kuno ang iro nga buhi kaysa leyon nga patay na. Ang mga buhi nasayod nga mga matay sila. Apan ang mga patay wala nay mahibaluan bisan unsa. Wala na sila'y mapaabot nga ganti, kalimtan na sila sa hingpit. So kung patay na, wala na. Walay patay nga mutindog, walay patay nga mamusita pa. Kay usahay na yung mga hunahuna nga mubangon, ibalik, na misita. Ecclesiastes 9:6, natapos uban kanila ang tanan nilang gugma, wala na. Ang ilang kasilag, ang ilang kaibog, wala na. Dili na sila makaapil sa kalihukan ni ining kalibutan na. Kana, kung ang tao namatay na. Sa bisan unsa nimong bulahaton, himua ang tanan nimong mahimo, kay dito na unya sa Siol, wala na'y paghago o paghuna-una o kaalam or kahibalo. Kay siyempre, wala na. Og ato sa makit-an sa libro ni Job, si Job usab nagpahibalo. Job also declared that the deceased are unaware nga ang mga patay wala nakahibalo og unsay nagakahitabo what takes place with those who remain alive. Og sila din na makahibalo og naunsa mo kay sila nang unsa man nangamatay na. He also tells us that the day will come when dead will rise. May naapoy panahon, no? Nga unsa ang mga patay mubangon. Paul stated in 1 Thessalonica 4:13, ingon ni Pablo, mga igsuon, buot kami nga masayod kamo sa kamatuoran. Mahitungod ni adtong nangamatay,
na aron dili ka mo maguol sama sa mga tao nga walay paglaom. Buot ni Paulo or ni Pablo pagpahibalo nga unsay nangahitabo sa mga nangamatay aron dili kaayo maguol ang mga tao sama sa walay paglaom. Kita nagatuo nga si Jesus namatay og nabanhaw, di ba? Busa tungod kang Jesus, banhawon og dadon sa Dios, uban kaniya kadtong nangamatay nga nagtuo kang Jesus. Ato ning balikon. Kita nagtuo nga si Jesus namatay og nabanhaw. Ato nang nahibaluan. We have practices on that. Busa tungod kang Jesus, banhawon og dadon sa Dios uban kaniya kadtong nangamatay nga nagtuo kang Jesus. Gapadayon, ang pagtulunan sa Ginoo nga gitudlo namo kaninyo mao kini. Kita nga buhi pa, kita nga maabtan nga buhi pa, inigbalik sa Ginoo, dili mag-una ni adtong nangamatay na. Dili ta mag-una. Unsay mahitabo? Unya, mabati ang singgit sa pagmando ug ang tingog sa arkanghel. Ingon kini, ingon man ang lanog sa trumpeta sa Dios ug mukunsad ang Ginoo gikan sa langit. Maoy unang mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Kinsa ang una nga mabanhaw? Maoy unang mabanhaw kadtong nangamatay nga nagtuo kang Kristo. Unya, kita nga buhi pa ni adtong adlawa, bayawon uban kanila didto sa mga panganod. Inyo bang ma-imagine, mga kahigalaan, aron sa pagsugat sa Ginoo. O kita unya, uban na kanunay sa Ginoo. It is very clear. Notice that Paul also uses the term sleep. Dinhi usab sa sinulat ni Pablo, it is clear to him the dead are sleeping. They will awaken, sila magmata, when Christ returns. The first Christians suffered horrendous, lisod kaayo nga persecution sa kamot sa mga Roman Empire. And Paul's words, mauto ang paggamit ni Pablo sa iyang mga pulong nga naghatag og pagdasig og naghatag og comfort sa mga tao nga mga tao nga nagaatubang sa ilang kamatayon o katong mga tao nga nawala ang ilang mga hinagugma. Unsay nahitabo dinhi? Let us read a moving story. Lucas 7:11 nagahisgot sa usa ka paglakaw ni Ginoong Hesus kauban sa iyang mga tinun-an. Makitaan sa Lucas 7:11 og ang usa ka dakong panon sa mga tao. Sa pag-abot niya sa ganghaan sa lungsod, maugayoy pagula sa mga tao aron maglubong og minatay. Ang minatay bugtong anak nga lalaki sa usa ka biyuda og mikuyog kaniya ang daghang mga tao gikan sa lungsod. Sama-sama nagakahitabo nga kung naaga ni mamatay, daghan ang mukuyog. Sa pagkakita ni Jesus sa biyuda, naluoy siya og miingon sa babae, ayaw paghilak. Unya miduol si Jesus og gihikap niya ang lungon og mihunong ang mga tao nga nagyayong sa lungon. Unya miingon si Jesus, "Dong, bangon." Mibangon ang batanon nga patay na unta og misulti. Og gitugyan siya ni Jesus ngadto sa iyang inahan. Nahadlok og nahibulong ang tanan nga gidayig nila. Ang Dios nga nag-ingon, usa ka gamhanang propeta ang ania uban kanato karon. Lipay sila. Ang Dios mipadayag og pagtagad sa iyang katawhan. Mikaylap sa tibuok Hudiya ang kasikbit nga kayutaan, ang maong balita mahitungod kang Ginoong Hesus. Yes, ang patayng lawas sa batanon naunsa man
naulian. Ang ilang nabuhi o ang ilang funeral procession nahimo nga usa ka malipayon nga parada. So, dinhi usab sa usa ka istorya sa Biblia, naasad si Ginoong Hesus na ana sa siya gihatagan og kalipay sa usa ka panimalay nga diin ang usa ka anak nga babayi, a young girl, was under the sleep of death. Sa pagbalik ni Ginoong Hesus sa pikas nga daplin sa lanaw, ang mga tao mahinangpong midawat kaniya tungod kay nagpaabot man silang tanan kaniya. Unya miabot ang usa ka tawo nga ginganlang Jairo, usa ka opisyal sa ilang sinagoga. Mihapa pagkakita niya kang Ginoong Hesus, mihapa siya sa tiilan ni Hesus og mihangyo kaniya nga moadto sa iyang balay. Nganuman, tungod kay himalatyon man ang iyang bugtong nga anak nga babayi nga nagapanuigon og 12. Samtang naglakaw si Hesus, nagpunsisok palibot kaniya ang mga tao. Dihay usa ka babayi nga 12 na katuig nga naganto sa pagsigi og dugo. Nagasto na niya ang tanan niyang katigayunan sa pagpatambal, apan wala gayud siya maayo. Unya, samtang si Ginoong Hesus nagalakaw, gialirungan siya sa mga tao, miduol siya sa luyo ni Hesus, mihikap sa sidsid sa iyang kupo, ug diha-diha mihunong ang iyang pagdugo. Nangutana si Hesus, kay daghan man lagi tawo palibot sa iya, kinsay mihikap kanako? Nangambot ang tanan, apan miingon si Pedro, magtutudlo, daghan kaayong mga tao nga naglibot og nagunsisok kanimo. Apan si Jesus miingon, kabantay gyud siya, adunay nihikap kanako, kay gibati ko nga may migulang gahom gikan kanako. Iya daing nabati, kay naakunoy gahom nga nigawas gikan sa iyang lawas. Sa dihang may nakita sa babayi nga nahibaw-an siya, miduol siya nga nagkurog og mihapa sa tiilan ni Jesus. Og sa atubangan sa tanan, gisugilon niya kang Jesus, nganong mihikap siya kaniya og nga diha-diha naayo siya. Unya, nagpadayon, Lucas 8:48, unya misulti si Jesus kaniya, anak, ang imong pagsalig nag-ayo kanimo. Pauli nga malinawon. Iyang gisugo ang babayi. Samtang nagsulti si Jesus niini, miabot ang usa ka tawo gikan sa balay sa opisyal. Iyang giingnan si Jairo. Samtang gahulat si Jairo ni ana ang isa ka opisyal, nag-ingon sa iya, Jairo, patay na ang imong anak. Busa, ayaw na sa muka ang magtutudlo. Nganong naapa man ka dinha? Apa nakadungog si Jesus. Niini og iyang giingnan si Jairo, ayaw kabala ka Jairo, salig lamang og maayo ang imong anak. Tinuod sa pag-abot ni Jesus sa balay, wala siya'y laing gitugutan nga musulod, kuyog kaniya, gawas kang Pedro, kang Juan, kang Santiago, og sa mga ginikanan sa bata. Ang tanan nga diha sa balay naghilak og nagminatay tungod sa bata nga namatay. Apan miingon si Jesus, ayaw kamo paghilak, kay ang bata wala mamatay, kundili natulog lamang. Og unsay nahitabo, gibugal-bugalan nila si Jesus tungod kay nasayod man sila ang bata namatay gayon. Apan gigunita ni Jesus ang kamot sa bata, ug miingon siya, Inday, bangon ikaw. Og nabuhi ang bata, og mibangon dayon, unya misugo si Jesus kanila, nga pakanon ang bata. Hilabihan ang kahibulong sa mga ginikanan sa bata, apan gipahimangnuan sila ni Jesus, nga dili isugilon kang bisan kinsa ang nahitabo. He reached over her bed and gave her life. Og nabuhi ang bata. Karon mga kaigsunan, balik ta sa istorya ni Lazarus. Natandog na usab ang pagbati ni Jesus, niadto siya dito sa lubnganan, usa kini kalangob og ang pultahan niini
gialihan og bato. Niingon siya, Juan 11:39, balik ta sa istorya ni Lazarus. Kuhaan ninyo ang bato. Misugo si Jesus. Si Marta ang igsuon sa namatay, miingon, Ginoo, baho na siya karon kay upat na baya siya kaadlaw sulod sa lubnganan. Si Jesus miingon kaniya, wala ka ba? Wala ko ba ikaw sultii nga kun motuo ka makita mo ang himaya sa Dios? Og ilang gikuha ang bato. Unya mihangad si Jesus og miingon, Amahan, nagpasalamat ako kanimo nga namati ka karon kanako. Nasayod ako nga kanunay ka mamati nako. Apa nagsulti ako niini tungod niining mga tawo nga ania dinhi karon, aron sila motuo nga ikaw maoy nagpadala kanako. Og human niya isulti kini nga nagahangad, misinggit siya, Lazaro, gula nga ri. Og migula ang namatay, nga binugkusan og mga bindahi, ang kamot og ang iyang mga nawong, iyang tiil, pinutos og panapton. Ingon si Ginoong Hesus, badbari ninyo siya og palakta. Mga kaigsuunan, Jesus arrived to the sepulchre and asked the bystanders to remove the stone. Og tinuod ilang gikuha, it was 4 days since Lazarus has died, and his body had already begun to decompose. But death, ang kamatayon, nawala, flew far away from the life-giver, and Lazarus came walking from the tomb. Atong makitaan, and the family was reunited. You see, inyong makitaan, nga kung si Ginoong Hesus naa, bisan ang kamatayon, adunay solusyon. We could then change the Proverbs nga nagaingon, there's a remedy for everything, even for death. Even if there's no hope, even if there's no life, there is hope. Atong nabayloan ang mga proverbio, ang mga sinultian, usahay nga ginahatag sa mga tao. There's also something immortal, the words that Jesus spoke to Martha. Muna giingon niya, these are the same words, maolang gihapon kini nga mga pulong ang magahatag sa ato og pasalig. Not even death can separate us from our Savior. Mga kaigsunan, usa ka pasalig nga bisan ang kamatayon dili makapahimulag kanato gikan sa Ginoo. Og si Jesus miingon sa iya, ako mao ang pagkabanhaw ug ang kinabuhi. Ang nagatuo kanako bisan tuod mamatay, maunsa siya, mabuhi. The Apostle Paul knew he wouldn't be decapitated, but he wasn't afraid. Kay bahin kanako, miabot na ang takna nga ihalad nako, ako ngadto sa Dios. Panahon na nga mobiya ako niining kinabuhi. Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba og datapos ko gayud. Giampingan ko ang akong pagtuo. Og karon, ingon ni Pablo, og karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan, ang purong-purong sa pagkamatarong, nga niadto unyang adlaw iganti kanako sa Dios ang matarong nga maghuhukom. Og kini dili kanako lamang kundili sa tanan gayud nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. So mga kaigsuonan, he knew that all those who believe in the Lord and His promise will be brought back to life someday in the future. Siya nahibalo nga kung kita nagatuo kaniya og sa iyang mga pulong og sa iyang mga saad, we will be brought back to life someday in the future. So bisan ikaw mamatay, ikaw pagabuhion in the future. Kita nga nabautismuhan, we who were baptized, feel baptism is essential. We need to die to self now, so we don't have to die later. Mga kaigsuunan, karong gabiuna, usa na usab kapag tulunan ang atong natunan, that when Jesus, there is life beyond
the grave, and Jesus is the resurrection. There is resurrection when you believe in the Lord and His promise. Let us look forward atong ipadayon ang pagtan-aw sa unahan nga dinha kang Ginoong Hesus naay kalipay, naay kinabuhi, o naay pagkinabuhi o panagkauban sa atong pamilya nga wala nay katapusan. Ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan. God bless you. Amen. It was a blessing hearing God's precious words tonight. Amo kamong gipasalamatan mga kapaglaom sa inyong pagpaminaw o pagpadayon sa pagkat-on kauban kanamo. Mag-uban na usab kita ugma sa gabi sa magyahapon nga oras alang sa atong ikalima nga suheto nga naguluhan how to have a new family. Unsaon naton pagbaton og bag-o nga pamilya. Amo kamong ginaawhag sa pag-share na usab ni ini ngadto sa inyong mga kapalyantihan, kasilinganan ug mga kahigalaan. Ang atong hotline numbers anaa makita sa inyong screen ug mamahimo kamong makapadala sa inyong concerns, prayer requests pinaagi niini nga numero. Alang sa atong mga Globe and TM users nga tigpaminaw sa radyo, mao kini ang atong numero 0916-361-3777. Again, for our Globe and TM users, you can reach us through 0916-361-3777. Og alang sa atong smart users, you may reach us through 0961-811-3777. Again, 0961-811-3777. Mga kapaglaom, let us keep our family strong in Christ together. Dinhi sa atong programa sa pamilya. Sa makausap pa, maayong gabi.